Nagbunga ng magandang nasimula noong Nobyembre ng taong 2010 nang muling paglulunsad ng pagsasarili program kung saan bahagi ang iba't ibang paaralan sa lungsod ng Dagupan sa tulong at suporta ni Vice Mayor Belen Fernandez. Sa kanyang pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd Dagupan, nasaksihan ang unti-unting pagganda ng mga paaralan sa lungsod na kalahok sa programa ni former Councilor Michael Fernandez na ipinagpatuloy naman ng Vice Alcalde noong nakaraang taon. Talagang makikita mo yung malaking pagbabago. Halos lahat ng schools natin, makikita natin na lahat na-utilize nila yung may space. Whether may lupa o walang lupa, talagang very resourceful ang mga ating mga teachers. Lahat makikita mo na meron silang mga vegetables at hindi na natin masasabi na problema na nila ang kanilang gagamitin sa feeding program natin kasi anytime pwede silang mag-harvest. So, talagang kudos sa mga teachers, sa mga school heads, sa mga district supervisors. At gusto ko rin na sana yung natutunan ng mga bata dito, gawin din nila sa kanilang mga bahay. Bilang parte ng patuloy na progreso ng naturang programa na may temang Luntiang Gulayan gabay sa kaunlaran ng mga kabataan, nag-ikot ang Vice Alcalde sa ilang piling paaralan noong ika-25 ng Enero, kasama ang mga opisyal ng DepEd at iba pang katuwang ng DepEd sa naturang programa. Binisita ng mga ito ang Luntiang Hardin, fish pens at poultry ng Lucao Elementary School, East Central Integrated Elementary School, Bolosan Elementary School, Salisay Elementary School, Federico Serralde Elementary School, Bliss Elementary School, North Central Elementary School, Carael Elementary School, Pantal Elementary School at West Central Elementary School 2. Bilang unang bahagi ng evaluation ng mga kalahok sa naturang paligsahan, nagpakita ng kanya-kanyang innovation ang bawat paaralang nabanggit, gaya ng paggamit ng mga lumang bote at iba pang recyclable materials bilang plant pot o taniman ng gulay na sagot sa kakulangan ng lugar na mapagtataniman. Ipinakita rin ng mga guro at estudyante sa mga paaralang ito ang kanilang pagiging malikhain sa paggamit ng ilang gardening techniques tulad ng pagtatanim sa mga lumang gulong ng sasakyan bilang solusyon sa banta ng pagbaha sa mabababang lugar sa lungsod. May participation po yung mga bata sa planting at together with the teachers. At nakita ho natin sa different schools na napuntahan natin, meron ho yung different varieties of vegetable na ngayon ko lang nakita. At the same time, meron silang kanilang innovations na nagagawa. Like for example, doon sa East Central, doon sa Riverway nila, ay nagkaroon ng isang floating garden na ngayon. At yung maiba naman na dump site ay ginawa nilang Pechay Highway. And at the same time, yung iba-ibang klaseng composting na kanilang ginagawa, meron sa paggamit ng earthworm, meron sa paggamit ng horse manure, carabao manures, or yung poultry mismo na galing sa kanilang school. Nakita natin doon sa isang school sa Bliss. At may mga ibang eskwelahan pa rin na they try to maximize the availability ng land na meron sa kanila. So yung maximum use of land. Halos lahat ng kahit na pati plant box sila ay nagkakaroon ng intercropping, nagtatanim din sila ng different vegetable. Well, kung magagawa sana ng lahat ito sa ating barangay, siguro yung food security ay hindi tayo magkakaroon ng problema. And at the same time, it could save also dun sa budget nila sa bahay dahil instead of buying it, meron sila sa kani-kanilang bahay. Naging bentahe rin ng ilang kalahok ang sari-saring paraan ng paggawa ng organic fertilizer, kung saan gumamit ng ilang makabagong teknolohiya rito gaya ng paghahalo ng dinurog na dumi ng hayop o giniling na tuyong dahon sa lupa bilang pataba. Isa ring bagong teknolohiya sa paggawa ng fertilizer ang ipinakita ng Federico Serralde Elementary School sa bahagi ng Bunuan, Binloc, na kilala bilang vermiculture o ang paggamit ng earthworm sa pagpapataba ng lupa. Ito pong aming vermiculture project po ay wala po ito sa ibang school. Sa pagkakaalam ko po, yung fertilizer po ma'am na nagagawa nung yung mga nahuhulog po na mga dahon-dahon, so winawalis po yun, binubukod po yun sa mga plastic, papel, tapos yun ang pinapabulok ng organism doon, yun yung kinakain ng yung sa vermiculture. Ilang mga paaralan rin ang nagtanim ng kakaibang variety ng mga gulay gaya ng ampalaya, upo at papaya na pawang kinagiliwan ng mga hurado ng naturang paligsahan. Samantala, bukod sa kompetisyon ng pagandahan ng hardin, sari-saring benepisyo pa ang nakuha ng mga paaralang kalahok rito tulad ng sariwang mga gulay na maaaring gamitin sa pagpapakain sa mga malnourished children at pagpapamalas ng bayanihan sa mga miyembro ng barangay. Tinap namin ang mga colleges at universities and then nagkaroon kami ng
parent and barangay assembly. Kaya malaking suporta kasi yun to improve our school. Para at least talagang improve talaga kasi school pag may support ang barangay. Doon mo makikita ang success ng project. Ang nakita naman na talagang yung progress, yung unity ng mga constituents within the barangay. At saka yun nga, yung sabi ko nga, yung tapping civic-oriented individuals. Hindi rin nagpahuli ang mga magulang sa pagsuporta sa programa ng Vice Alcalde sa pamamagitan ng voluntaryong pagtulong sa kani-kanilang mga paaralan sa pagpapalago ng mga halaman at pagiging mabuting ehemplo sa mga kabataan. Gusto ko ipakita sa mga bata, lalo na ngayon nandito yung mga anak ko, para hanggang lumalaki rin sila, alam din silang tumulong dito na walang bayad. Kagaya ko, hindi ako nagpapabayad. Almost 3 months na po ako dito na tumutulong kay principal. Lubos naman ang pasalamat ni Fernandez sa DepEd, mga magulang at estudyante na sumuporta sa isinusulong niyang programa upang hindi lamang makatulong sa paniniguro ng sapat na pagkain sa hapag, kundi ang maimulat rin ng mga mag-aaral sa kapakipakinabang na gawain tulad ng pagtatanim at pagpapahalaga sa kalikasan. Alam niyo ba kung bakit magkakaiba ang araw ng pagsalubong ng mga Chino sa Chinese New Year? Ito ay dahil ang Chinese New Year ay nakabase sa pag-ikot ng buwan sa mundo na mas maiksi kaysa sa pag-ikot ng mundo sa paligid ng araw. Binubuo ng 365 o 366 kapag leap year sa solar o Gregorian calendar. Kaya ang Chinese New Year ay tinatawag ding Lunar New Year. Ang selebrasyon ng bagong taon para sa mga Chino ay tumatagal hanggang 15 araw o higit pa. Nagsisimula ito sa unang new moon ng unang buwan sa lunar calendar at nagtatapos naman sa huling gabi ng full moon. Karaniwang naitatapat ito sa alinmang araw mula sa ika-21 ng Enero hanggang ika-20 ng Pebrero. Bago naman sumapit ang Chinese New Year, nakaugalian na ng mga Chino na maglinis ng kanilang mga tahanan na tinatawag din nilang sweeping of the grounds. Binubuksan rin nila ang lahat ng mga pintuan at pintuan ng kanilang kabahayan kasabay ng pagpapaputok ng fireworks bilang pagtaboy ng malas at tanggapin ang swerteng hatid ng pagpasok ng bagong taon. Nagsasabit rin sila ng mga pulang dekorasyon na papel na may nakasulat na salitang happiness, wealth, at longevity. Ngayong taon, nakatakdang salubungin ng mga Chino ang Chinese New Year's ay ika-3 ng Pebrero o ang unang new moon sa unang buwan ng lunar calendar. Shop and win Year 7 Cars and Gadgets Raffle promo. Get a chance to win 10 Sony Digicam, 20 Samsung Netbook, 2 iPhone 4G, 1 winner 40 inches Sony 3D TV with PlayStation, 1 winner Toyota Vios, and 1 winner Toyota Innova for the grand prize. Just buy 500 pesos worth of retail or 1,000 pesos worth of wholesale purchase of participating products to get 1 raffle coupon. Simply write your name, address, telephone number, and signature on the raffle coupon. Drop and drop boxes at any CSI branches. Winners will be notified through telegrams posted at all CSI outlets and announced at USA TV. Draw dates will be in February 27, 2011 at the CSI City Mall Lucao District, Dagupan. This may be the chance you've been waiting for, so hurry and shop now at all CSI outlets near you. Humanda na kayo dahil ang paborito niyong ASAP Sessionistas ay live na live sa Dagupan! Feb 14, 2011 sa CSI Stadia, Lucao, Dagupan City! Get your tickets now and for ticket reservations, call 0922-808-2160 and look for Lucy! Sabay-sabay tayong ma-in-love ngayong Valentine kasama ng buong tropa. Ito na! Ang ultimate all-star jamming ng taon! Sessionistas Live in Dagupan!